Ang tunay na dahilan kaya masaya ang Pasko ay hindi ang mga bagay na inaasahan nating matanggap o mga bagay na inaasahan nating magkaroon. Dahil may bagay o may tao, may Diyos na ibinigay sa atin, si Jesus na isinilang sa sabsaban para maging mula ng ating tunay na kaligayahan. Only Jesus is the source of our true joy. But what is the reason why we don't appreciate Jesus as the source of our joy? Ano ang dahilan bakit hindi natin na-appreciate si Jesus bilang dahilan ng kaligayahan ngayong Pasko? Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil alipin tayo either ng ating mga expectations, ng ating mga possessions, o ng ating mga transgressions. Nakapag-Christmas party na ba ang lahat? Alam ninyo, ngayong panahon ng Christmas party, reunion at pamamasko, akala ng iba'y magiging masaya ang lahat. Pero marami na ho akong kilala, umattend ng Christmas party, umuwing luhaan. Tanong niyo sa akin, bakit? Nag-expect manalo sa raffle, hindi nabunot. Nag-effort sa exchange gift. Ang natanggap na regalo, picture frame at bimpo. Malungkot. Akala malaki yung ampaw, malaki din ang laman. Disappointed, frustrated, kasi hindi nangyari yung kanyang ine-expect. Ganyan po ang nangyayari kapag misplaced ang ating expectation. At kapag tayo ay naging alipin ng ating mga expectations. If there is one thing that we should expect this Christmas time, what is that? It is only the joy that comes from Christ. Ang tunay na dahilan kaya masaya ang Pasko ay hindi ang mga bagay na inaasahan nating matanggap o mga bagay na inaasahan nating magkaroon. Dahil may bagay o may tao, may Diyos na ibinigay sa atin, si Jesus na isinilang sa sabsaban para maging mula ng ating tunay na kaligayahan. Only Jesus is the source of our true joy. But what is the reason why we don't appreciate Jesus as the source of our joy? Ano ang dahilan bakit hindi natin na-appreciate si Jesus bilang dahilan ng kaligayahan ngayong Pasko? Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil alipin tayo either ng ating mga expectations, ng ating mga possessions, o ng ating mga transgressions. Una, alipin tayo ng ating mga expectations. Wala namang masamang mag-expect ng magagandang bagay. Amen? Hindi masama yun. Mag-expect kang makagraduate, mag-expect kang magkaroon ng magandang buhay, i-expect mo na makabayad ka ng utang, i-expect mo na matutupad ang mga pangarap mo. Hindi masama yun. Ano ang masama? Na parang wala ng ibang posibilidad sa buhay mo, kundi ang tagumpay na nasa isip mo. Dahil tandaan natin, anong sinasabi sa atin palagi ng banal na kasulatan, ang isip natin ay hindi isip ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na yan ang expectation mo sa buhay mo, yan ang mangyayari sa iyo. Kaya kailangan palayain natin ang ating mga isip mula sa too much expectation. Prinsipyo ko sa buhay, HALE, H-A-L-E, higher acceptance, lower expectations. At si San Ignacio de Loyola ay mayroong ipinopropose sa atin na tinatawag na holy indifference. Pakiulit nga po. Anong ibig sabihin ng holy indifference? Hindi po yung wala ka lang pakialam, ha? Yung manhid ka sa kapwa mo, wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Yun yung indifference o kawalang pakialam. Pero yung holy indifference, iba yon. Ang ibig sabihin lang nito, meron kang certain degree of detachment
sa mga desires mo. Halimbawa na, gusto mo na maging mayaman. Okay lang yun. Pero kung hindi ka maging mayaman, okay lang din. Kasi nantitiwala ka na ang Diyos may mas magandang plano sa iyo kaysa sa plano na naiisip mo para sa sarili mo. Are you getting my point? Meron kang detachment, meron kang gustong mangyari, pero yung gusto mong mangyari, ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Tuparin man niya o hindi, okay lang. Dahil alam mo na may mas magandang siyang plano kaysa sa gusto mo at kaysa sa plano mo. Hindi mo man nakuha yung ref, hindi mo man nakuha yung TV ngayong taon, malay mo next year, hindi mo ulit makuha. Pero, ang punto, merong ibibigay na biyaya ang Diyos sa iyo na baka higit pa sa TV at higit pa sa ref. Amen ba yun? You just have to trust in the providence of God. Magtiwala ka sa kung ano yung ibibigay ng Diyos sa iyo dahil sigurado yan ay mas para sa ikabubuti mo. Amen ba yun? Can everybody say number 2? We have to be freed from possession and possessiveness. Ang dahilan kaya nalulungkot ang tao, alipin tayo ng pag-aangkin. Meron ng iPhone, gusto pa yung latest. Ang kailangan lang naman ay pantawag at pang-text. Pero kailangan yung latest na gadget. Wala akong minamasama. Hindi ko sinasabing masama. Kung may pambili ka, sige. Pero kung ipangungutang mo pa yung bibilin mo, dahil lang luho ang gusto mo, hindi ka magiging masaya kasi alipin ka ng utang mo. Kasi nga, possessive ka. Kasi mapag-asam ka ng mga bagay na higit sa iyong kakayanan. Kaya, nasisira yung mga relationship natin dahil sa mga bagay na inaangkin natin. Halimbawa, magpapasko pa man din, may nakagalit ka dahil nagasgasan ng iyong sasakyan. Siyempre, lahat naman tayo, gusto natin maayos yung gamit natin. Pero sana, tandaan mo, na merong mga bagay na mas higit kaysa sa mga bagay. At ano yun? Relasyon sa kapwa-tao. Di ba mas mahalaga yun? Persons over things. Pakiulit nga po. Kayo wag sasama ang loob mo dahil hindi mo nakuha yung regalong gusto mo o dahil sa ibang tao, yung mga bagay na meron ka ngayon nabawasan o kaya naman hindi na pa sa iyo. Huwag kang maging sakim, huwag kang maging mapag-angkin at sigurado magiging masaya ka dahil ang puso mo malaya sa magkamakasarili. Kaya ano ang gamot dyan? Kung ang gamot sa pagkaalipin mula sa labis na expectation ay tiwala sa Diyos, ang gamot para sa mga tao na labis mag-angkin ay generosity o pagiging bukas palad. Hindi lang dapat maging detached sa labis na paghahangad. Kailangan din nating maging detached sa mga bagay na meron tayo na ang totoo, iiwan lang din naman natin sa mundo. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, temporary yan. Di ba? Sino yung mga nakatanggap na ng Christmas bonus? O di ba, temporary lang, ubos na ngayon? Wala na. Lumilipas lang eh. Yung mga pinagbibili mo, di ba? Naluma ng lahat. Yung mga bumili ng buy one, take one. Kaya pala buy one, take one, kasi isa lang din ang matitira, masisira din yung isa. Mawawala din ang lahat eh. Kahit sa mga relationships, don't be too possessive. May mga magkasintahan, masyadong possessive sa isa't isa. Nakakasakal daw. Ganun talaga kapag masyadong mahigpit, talagang para kang sinasakal, para kang binibilanggo. At walang nagiging masaya sa isang relationship na wala kang kalayaang magdesisyon para sa sarili mo. Kayo mga magulang, huwag din kayong masyadong possessive sa inyong mga anak. Na ultimo, kursong kukunin nila, kayo pa ang magdidesisyon. Anak, mag-doktor ka, anak, mag-engineer ka, kung gusto mo, ikaw na lang.
Huwag mong ipasa sa anak mo yung mga pangarap na gusto mo kung hindi naman yun ang pangarap niya. Dahil pwedeng sumunod ang anak mo sa'yo, pero kahit kailan hindi siya magiging masaya. At ikaw din, pagsisisihan mo din kapag balang araw nakatapos nga yan, pero hindi ka naman naging masaya din. Dahil hindi mo nagustuhan yung kinahinatnan ng buhay niya. At yan ay magiging endless na frustration kapag pilit nating inangkin ang kapwa-tao. Amen? Hindi sa atin ang bawat isa. Ipinagkatiwala tayo, oo, sa ating mga magulang, ipinagkatiwala ang mga anak mo sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo ang kasintahan mo, ang asawa mo, ipinagkatiwala lang yan. Huwag mong angkinin. Kaya paalala ko din, sa mga pamilya na merong may sakit at merong matatanda sa inyo, ipagkatiwala nyo din sa Diyos. Hindi nyo pagmamay-ari yan. Kapag oras na para umalis sila dahil hirap na sila at gusto na nilang mamatay, hayaan ninyo. Huwag ninyong pinipigilan na isang katutak na nga yung tubo na nakasuot sa katawan, hirap na. Tapos sabihin, lumaban ka. O sige, palit kayo. Siya iiyak dyan sa tabi, ikaw ang susuksukan ng tubo. Huwag kang maging mapag-angkin. Nararamdaman ng Diyos ang kalungkutan mo. Pero ang totoo'y, lahat tayo panandalian lang dito sa mundo. Hindi natin pwedeng angkinin ang kapwa natin. Kahit pa ang mga pinakamamahal natin, matuto tayong magparaya, matuto tayong magpalaya. Amen? Because true joy can only be experienced in freedom. Maging malaya ka sa pag-aangkin, palayain mo rin ang kapwa mo. At pangatlo, let us be freed from our transgressions. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi lang laban sa Diyos, kundi laban sa ating kapwa-tao. Kaya ka malungkot, kasi may mga kasalanan na hanggang ngayon inaalagaan mo pa. May mga kasalanan na naging dahilan kung bakit hindi panatag ang loob mo na makaharap sa Diyos. Kasi alam mo, sa sarili mo, kahit hindi nakita ng ibang tao, alam mo sa sarili mo, may nagawa kang masama sa Diyos. Kaya nga nandyan ang umpisal, magsisi ka at ihingi mo yan ng tawad sa Diyos. At pangalawa, hindi ka lang sa Diyos nagkasala. Nagkasala ka rin sa iyong kapwa. Kaya itong panahon na magpapasko, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa kapwa natin, kapatawaran. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nakasamaan natin ng loob. At kung may taong humihingi ng tawad sa iyo, wag nang matigas ang ulo at wag nang matigas ang puso mo, magpatawad ka na. Dahil hindi mo alam, mamamatay ka ng hindi masaya. Dahil hindi mo pinalaya ang puso mo mula sa inggit, mula sa galit at mula sa sama ng loob. At kung meron man dahilan kaya hindi tayo nagiging masaya, dahil hinahayaan nating alipinin tayo ng ating pagkamakasarili at ng ating pride. Kaya ayaw nating humingi ng tawad, ayaw nating magpatawad. Ang sabi ng mga pagbasa natin ngayon, sabi ni Propeta Sophonias, magala kayo sapagkat pinalaya na kayo ng Diyos. Pinalaya na tayo ni Jesus, hindi lang mula sa mga dayuhang umaalipin sa atin. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa labis na paghahangad, sa ating mga expectations, mula sa ating mga transgressions at mula sa mga possessions. Pinalaya tayo ng ating Panginoon mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya sana wag na nating ikulong pa ang ating mga sarili. Kagaya ng sinabi ni San Pablo, ipakita natin ang kagandahang loob sa bawat isa. Yan naman talaga ang magpapasaya sa atin. At ano ang sabi ng Ebanghelyo? Sabi ni San Juan Bautista sa mga taong ang tanong sa kanya ay, ano ang dapat naming gawin? Pakiulit nga po yung tanong ng mga tao. Hindi ko kayo marinig. Isa pa, ano ang tanong ng mga tao? Ano ang dapat ninyong gawin? Sabi ni San Juan Bautista, kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Kung ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin.
Huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng hindi totoo. Masyahan kayo sa inyong mga sahod. Ibig sabihin, matuto tayong makontento. Ang isang pusong mapaghangad masyado ay hindi magiging masaya. Ang pusong mapag-angkin, hindi rin magiging masaya. At ang isang puso na walang kababaang loob at ayaw humingi ng tawad at ayaw na magpatawad, hindi mararanasan ang tunay na kaligayahan ng Kapaskuhan. Kaya sana, katulad ni Juan Bautista, magkaroon tayo ng kalayaan ng kalooban. May karapatan siyang angkinin ang lahat ng karangalan para sa kanyang sarili. Inaakala ng mga tao na siya na ang Mesiyas. Tinitingala siya ng mga tao, pero ang sabi niya, binibinyagan ko lang kayo sa tubig. Pero ang kasunod kong darating, yun ang totoong tagapagligtas, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Hindi siya mapag-angkin, kaya tunay siyang masaya. Ikaw, masaya ka na ba ngayong magpapasko? Sana, sa susunod na Christmas party na a-attendan mo, manalo ka man sa raffle o hindi, masaya ka. Kasi hindi mo inaasahan ang pagkapanalo. Ang inaasahan mo lang ay maging masaya sa piling ng kapwa-tao. Sana, ngayong darating na Pasko, kahit wala kang masyadong matanggap na regalo at kahit hindi mo mabili ang gusto mo, masaya pa rin ang iyong puso. Sapagkat kahit wala kang regalong matanggap, ang Diyos naman ang nagregalo sa atin ng tagapagligtas. Amen? At siya ang tunay na dahilan ng ating kaligayahan. Sana ngayong Pasko, maging masaya ka kasi wala kang kaaway. Nakipagkasundo ka sa ating Panginoon sa kumpisal, magpatawad ka at humingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng masama at sa mga taong nakagawa din sa iyo ng masama. Ngayon ay linggo ng Gaudete, maging tunay tayong masaya sapagkat tunay tayong malaya. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.